kapag na-expose tayo sa maruming hangin, ay nagsisimula tayong ubuin. Inuubo ka, tapos yung nagiging irritable yung mga mata, kukuskusin mo, mamumula, o kaya ay baka nahihirapan ka ng huminga dahil doon sa maruming hangin yun. Ayaw nating mangyari yung ganong experience. Ngayon, yung nabanggit na yon na mga sintomas, nakikitang mga sintomas mula sa di nakikitang hangin. Bakit natin nabanggit ito? Sa katulad na paraan, may tatanong natin na bakit kaya maraming tao ang makasarili, mapagmataas, marahas, at rebelyoso. Hindi natin gusto yung mga katangian yan. Pero ito ang mga nakikitang sintomas mula sa hindi nakikitang hangin o puwersa. Hindi nakikitang puwersa. Ano kaya ang hindi nakikitang puwersang ito? Para malaman natin yung sagot, nais natin na basahin. Buklatin yung ating sariling kopya ng Biblia sa 1 Corinto 2:12. 1 Corinto 2, ang talata ay 12. Ngayon ay tinanggap natin hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu na mula sa Diyos, para maunawaan natin ang mga bagay na may kabaitang ibinigay sa atin ng Diyos. Diyan sa nabasa nating teksto, nabasa natin yung dalawang magkaibang espiritu. Yung una ay Una, bagitin muna natin din sa ikalawang binanggit na espiritu, espiritu mula sa Diyos. Ang espiritong ito ay isang puwersa na nagpapakilos na gawin ang tama. Ito yung ginagawa ng espiritu ng Diyos. At yung pangalawa, yung unang nabanggit sa teksto, espiritu ng sanlibutan. Ito yung puwersa na nagpapakilos sa sanlibutan na isagawa ang masama o maling katangian. Nabanggit natin kanina dyan sa pahayag natin. Ngayon, kung ang Espiritu ng Diyos ay nagmumula sa Diyos, kanino nanggagaling ang Espiritu ng salibutan? Iugnay natin yung babasahin pa natin teksto. Efeso 2, ang talata ay 2. Efeso 2, ang talata ay 2. Ang sabi, na ginagawa ninyo noon gaya ng mga tao sa sistemang ito o sa sanlibutan ito, sabi sa footnote, ayon sa kagustuhan ng tagapamahala na may autoridad sa hangin o espiritu. Ang sabi sa footnote ng ating Bible, na umiimpluwensya ngayon sa mga masuwayin. Kaya napansin po ninyo yung salitang tagapamahalang ito o ruler na ito, na may otoridad sa espiritong ito o hangin ito, walang ibang tinutukoy dyan kundi si Satanas na Diablo. Yung ruler ng sanlibutang ito. Inilalarawan siya ng Biblia ng tagapamahala o ruler ng sanlibutang ito, na pinagmumulan ng pagiging mapagmataas, makasarili, marahas, mayabang, rebelyoso ang kanyang personalidad. Gusto niyang sumunod ang mga tao. Gusto niyang ang mga tao mag-conform dito sa mga katangiang ito. Pinapaisip niya na ito ay fun, masaya. Sa mga katangiang ito. Pipilitin kanyang paniwalaan na magiging masaya ka sa ganitong mga saloobin. Na ang pagiging hiwalay sa Diyos ay masaya. Gusto niya na ang mga tao manganlong sa kanya o sa Diablo. Kaya ano yung espiritu ng sanlibutan ito o hangin ng sanlibutan ito? Ito ang impluwensya ni Satanas sa maraming mga tao na gumagawa ng masama. Imbis na labanan, nagpapasailalim sila dito, nanganganlong sila dito. Ayan. Pero bakit dapat ba labanan ang espiritong ito ng sanlibutan? Gaya ng napag-alaman natin, ang Espiritu ng Diyos ay nagmumula sa Kanya.
At ang espiritu ng sanlibutan ay galing kay Satanas na dyablo. Makasarili, mapagmataas, mapanganib, at pinatototohanan ito 1,000 taon nang lumipas. Nagsimula ito sa Hardin ng Eden. Hinamon ni Satanas ang soberanya ni Jehovah at nangkin niya na may karapatan ng mga tao na maging hiwalay sa Diyos. Kanyang ipinakita na mas masaya, na walang patnubay ng Diyos. At sa ngayon, ginagamit ni Satanas ang espiritu ng sanlibutan para akitin ng mga tao, sumama sa kanya, no? O magrebelde sa kanya. Kaya kapansin-pansin, yung paraan ng mga pamumuhay ng mga tao sa ngayon, parehas doon sa katangian ng dyablo, kaisipan ng dyablo. Mapanganib, nakapipinsala, at nakamamatay pa nga. Kaya sa kabaliktaran, para sa mga interesado natin, na kapiling natin ngayon, mga Bible study natin, kung susunod tayo magpapaakay sa espiritu na nagmumula sa Diyos, anong resulta? At pansinin natin yung binanggit ng awit. Awit 34. Tapos dun sa huling bahagi ng 8. Awit 34, yung last part ng 8. Ang sabi, maligaya ang taong nanganganlong sa Kanya. Kaya kapag nagpapaakay tayo sa Espiritu ng Diyos na Jehovah, mabibigyan tayo ng tunay na tagumpay, success, at malaking o maligayang buhay. Kasi imagine niyo mga kapatid, kung sa loob ng pamilya, umiiral yung espiritu ng sanlibutan. Madadama ba natin ang pagkakaisa, kaligayahan? Hindi nga. Hindi magiging mapayapa. Walang pagkakaisa, hindi maligaya. Kaya gusto ng Diyos na labanan natin ang espiritong ito. Hindi dahil sa meron siyang ipinagkakait, ang Diyos sa atin, no? Kundi alam niya na masasaktan tayo, at mawawalan tayo ng kapayapaan. Alam niya na hindi tayo magiging maligaya. Pero ang pinakadahilan kung bakit gusto ng Diyos na Jehovah na labanan natin ang espiritu ng sanlibutan, dahil masasaktan natin siya mismo. Ngayon bakit? Paano natin nalaman yon? Para masagot yan, tingnan natin yung binabanggit ng Santiago 4, ang talata ay 4. Santiago 4, ang talata ay 4. Ang sabi, Santiago 4:4, mga mangangalunya, hindi ba ninyo na alam na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipaglaban sa Diyos? Kaya, kung gusto ng sino man na maging kaibigan ng sanlibutan, ginagawa niyang kaaway ng Diyos ang sarili niya. Ayan, saan dito yung damdamin ni Jehovah? Tignan natin, Ano ba yung feeling ni Jehovah kapag hindi tayo nagpapaakay sa Kanya, ng Kanyang banal na Espiritu? Hindi natin tinatanggap yung Espiritu niya. Napansin po ninyo yung salita sa unang word dyan, mga mangangalunya. Ibig sabihin, nadadaman niya, kapag hindi natin tinatanggap yung kanyang espiritu, parang pinagtataksilan siya. Yun ang nadadaman niya. Para siyang pinagtataksilan. Masakit yun, hindi ba? Masakit yun para sa kanya. At yan yung landas na tinahak ni Satanas, na dating mabuti sa nakapamilya ni Jehovah. Pero tinahak niya yan, pinagtaksilan niya si Jehovah at ginawa niya ang Diyos niya, ang sarili niya. Siya yung ruler ngayon ng tagapamahala ng sanlibutan ito. Kaya ano yung inaasahan ni Jehovah sa atin? Pansinin po niyo dyan sa verse 8. Dyan pa rin sa chapter 4 na yan. Verse 8. Ang sabi, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at linisin ninyo ang puso ninyo, kayong mga hindi makapagpasya.
Makakalapit tayo sa Diyos kapag nilalabanan natin ang espiritu o impluwensya ng sanlibutan na nakapalibot sa atin. At magkakaroon tayo ng tunay na pagkakaibigan sa Diyos na magdudulot ng tunay na kapayapaan at kaligayahan. Ngayon, pause mo lang tayo saglit, repasuhin natin. Una, nalaman natin na ang espiritu ng sanlibutan ay masamang impluwensya ni Satanas. Ginagamit niya ito para isipin na hindi natin kailangan ang Diyos. Mas masaya tayo kapag wala ang Diyos. Yan ang gustong ipaisip ng espiritu ng sanlibutan. Pangalawa, kailangan natin labanan ito kasi magdudulot ng kapayapaan at masasaktan lang tayo, at yung iba na nakapalibot sa atin, lalo na si Jehovah. Ngayon, paano ba natin lalabanan ang espiritu ng sanlibutan? Maraming mga paraan, pero kuha lang tayo ng 3 sitwasyon na kung paano natin lalabanan ang espiritu ng sanlibutan. Una ay may kinalaman sa paggalang sa otoridad. Pangalawa, pamumuhay ayon sa pamantayang moral ng Diyos. At panghuli, pamumuhay ng simple at pag-focus sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Una, magpakita ng paggalang sa otoridad. Napansin niyo ang mga tao ngayon ay walang paggalang sa mga otoridad. Andun yung sa loobin na makasarili. Marahil na naririnig niyo yung expression na ipaglalaban ko yung karapatan ko. Yan yung principle ngayon ng espiritu ng sanlibutan. May kaugnayan sa otoridad. Nakakalungkot, nangyayari ito sa maraming mga pamilya, sa pagitan ng mag-asawa, gobyerno, sa loob ng kongregasyon. Ayan. Nawawala tuloy ang kapayapaan ng pagkakaisa kapag walang paggalang sa otoridad. Kabaliktaran naman ito na itinataguyod ng Diyos. Pansinin natin yung pangunahing Bible principle, yung structure ng principle na ito hinggil sa otoridad o headship na nagtataguyod ng kapayapaan at pagkakaisa. Unang Korinto 11:3. Ayan, pamilyar tayo dun sa tekstong yun, Unang Korinto 11, ang Kabanata 11, talata 3. Pero, gusto kong malaman ninyo na ang ulo ng bawat lalaki ay ang Kristo. Ang ulo ng babae ay ang lalaki. Ang ulo ng babae ang lalaki at ang ulo ng Kristo ay ang Diyos. So, ito yung structure, yung principle hinggil sa authority. Ito yung kaisa ni Jehovah hinggil sa pagpapasakop, paggalang sa otoridad. Paraan ito ni Jehovah para magkaroon tayo ng tunay na kapayapaan at pagkakaisa. Nadalhin natin yung principle na yun. Halimbawa, dito sa loob ng pamilya. Minsan, hindi nabibigyan ng paggalang ang pagkaulo ng pamilya. Halimbawa, ugnayan sa mag-asawa, itinataguyod ng espiritu ng sanlibutan. Yung tinatawag na equality, equal of rights and privileges, ng lalaki, ganun din sa babae. Yan yung principle ng sanlibutan ngayon. Kaya tignan po ninyo, halimbawa, kung ano yung ginagawa ng lalaki, ganun din yung babae. Kung merong boksingerong lalaki, meron din boksingerong babae. Meron basketball player na lalaki, meron ding babae. Kung meron lalaki na ikipag-away dun sa ring, dun sa sports na yun, meron din babae. Presidente ng bansa, meron din ng babae. Ano ang itinuturo nito? Kayang gawin din ng babae ang ginagawa ng lalaki. Kaya ano nangyayari ngayon sa ugnayan ng mag-asawa? Nagaganap yung competition. At dahil doon, humahantong sa paghihiwalay o diborsyo. Pero kapag nagpapasakop, may paggalang ang isa't isa, sinusunod yung principle doon sa 11:3 ng unang Korinto, tiyak na magiging maligaya ang pagsasamahan o ugnayan ng mag-asawa, Kristiyanong pag-aasawa.
Ganun din sa mga anak, kung susundin yon, gagalangin nila yung kanilang mga magulang, magiging maligaya ang pamilya. Dalhin natin ulit yon, yung principle na yon, sa 1 Corinto 11:3, dito sa loob ng kongregasyon. Malaga din ba maipakita natin ang paggalang at pagsunod sa loob ng kongregasyon? Kailangan. Kung wala, ang pagkaulo sa loob ng kongregasyon, magkakawatak-watak. Maasahan natin na magkakawatak-watak. Walang unity sa loob ng, sa gitna ng kongregasyong Kristiyano. At inatasan ni Jehovah ang mga matatanda para pangalagaan ang spiritual na kalagayan ng kongregasyon. Itinuturing ni Jesus Christ sila bilang gifts in men, o mga regalo para pangalagaan ang ating mga kapakanan sa loob ng kongregasyon. At itong mga kaloob ng mga taong ito, itong mga regalong ito, may kaloob din, para ito yung ginagamit nila, sinisikap nilang gamitin ito para pangalagaan tayong lahat dito sa loob ng kongregasyon. Paano natin na mabibigyang galang sila, yung authority ng kaloob ng mga taong ito o mga elders sa loob ng kongregasyon. Tingnan natin yung Hebreo 13:17. Hebreo 13:17. Ang sabi, maging masunurin kayo sa mga nangunguna sa inyo at maging mapagpasakop. Dahil patuloy nila kayong binabantayan na isinasaisip na mananagot sila para magawa nila ito ng masaya at hindi nagbubuntong hininga dahil makapipinsala ito sa inyo. Yan. Kaya ano daw yung gagawin daw natin para may pakita ng paggalang sa otoridad ng mga kaloob ng mga tao sa loob ng kongregasyon? O tayo sumunod at maging mapagpasakop. Madalas ay tinatalakay ng pag-aaral ng bantayan yan, kapag gusto natin na ipakita, suportahan ang ating mga elders sa loob ng kongregasyon. Susunod tayo at magiging mapagpasakop. Susunod, halimbawa kapag malinaw sa atin yung tagubilin, madali tayong sumunod. Pero kung hindi, anong gagawin natin? Paano kung walang tagubilin? Titimbang-timbangin ngayon ng mga tagapangasiwa sa loob ng kongregasyon yung pinakamabuti. At gagawa sila ng desisyon batay sa mga simulain sa Biblia. Ayan. At kapag nagdesisyon sila, sasabihin nila dito sa loob ng kongregasyon, baka may magsabi, meron bang ganyang tagubilin? Wala nga eh. Kaya nagbigay sila ng desisyon based sa Bible principle at nagdesisyon na yon, hindi lang ito makikinabang sa isang elder o sa isang publisher, lahat makikinabang sa ikabubuti sa kapakanan ng kongregasyon. May kalayaan sila na gumawa ng desisyon. Pero tatandaan natin, yun ay palaging batay sa Bible principle. Makakabuti sa loob ng kongregasyon. Kaya pagtitiwalaan natin, magiging masunurin tayo, magiging mapagpasakop. O kamusta naman sa autoridad? Sekular na autoridad o pamahalaan ng tao? Paano natin na masusunod yung structure na yon ng principle sa 1 Corinto 11:3? Iugnay natin yung isa pang teksto, Roma 13:1-2. Roma 13:1-2. Ang bawat tao ay dapat magpasakop na nakatataas sa mga otoridad dahil walang otoridad na hindi nagmula sa Diyos. Ang Diyos ang naglagay sa mga ito sa kanilang posisyon. Kaya ang sino mang kumakalaban sa otoridad ay kumakalaban sa kaayusan ng Diyos. Ang mga kumakalaban dito ay magdadala ng hatol sa sarili nito. O idinidiin dito yung pagsunod sa sekular na otoridad hanggat hindi sumasalungat sa kautusan ng Diyos na Jehovah. Nang andito si Jesus sa lupa, nagpakita siya ng paggalang sa pamahalaan. Bagamat alam niya, yung pamahalaan sa panahon na yon ay mapang-abuso, corrupt, yung Jewish system na yon. Pero kasama ba sa pangangaral niya
at binapatikos niya ang mga pamahalaan na ito? Hindi. Hindi niya ginawa yun. Kasi alam niya, inilagay iyon ng kanyang ama sa relatibong posisyon para itaguyod ang kapayapaan at seguridad sa komunidad. Nasunod niyo ba yung unang Korinto 11:3? Oo. Ang Panginoong Hesus, sinunod niya yun. Bilang isang perfect person, sumusunod siya sa imperfect person. Di ba magandang halimbawa yun para sa atin? Talagang ginalang ni Jesus ang kanyang sekular na otoridad. Nasubok din yung ating pagpapasakop sa sekular na otoridad sa panahon ng pandemya. Kung magbabalik tanaw tayo sa panahon na yun, bulay-bulayin natin. Masasabi ba natin nagpasakop tayo? Iginalang ba natin ang sekular na otoridad nung panahon yon? Oo. Kasi na naging payapa tayo, naging masunurin tayo, at yung benefits na yun ay talagang nakinabang tayo. Talakay naman natin yung ikalawang sitwasyon. Ito yung mamuhay ayon sa pamantayang moral ni Jehovah. Iginigiit ng mga naiimpluwensya ng espiritu ng salibutan ang sarili nilang pamantayan ng tama o mali hinggil sa moral. Ibig sabihin gawin mo kung ano yung gusto mo, kung saan ka masaya. Ang espiritu ng salibutan, yung kanilang pananaw, okay na manood ka ng pornography. Yan ay education. Okay sa kanilang pagsasama ng lalaki sa lalaki, babae sa babae, group of men and group of women. Okay sa kanila. Extramarital affair, okay sa nila. Hindi nila nakikita ang impluwensya ni Satanas ng pagiging makasarili. At yun ay nagdudulot ng sakit, sa physical at sa emosyonal. Kapag ganito ang ipinahiiral yung espiritu ng sanlibutan. Kabaliktaran naman ang hinihiling ni Jehovah. Mababasa natin sa Colosas 3:5. Colosas 3:5. Ang sabi, kaya patayin ninyo ang mga bahagi ng inyong katawan na umaakay sa sexual na imoralidad, karumihan, di makontrol na sexual na pagnanasa, nakasasakit na pagnanasa at kasakiman na isang uri ng idolatria. Ang sabi diyan, patayin ninyo, deaden. Sabi doon sa Ingles, Hindi binanggit diyan na pigilan ninyo. Hindi. Kundi sabi, patayin ninyo. Kaya ibig sabihin, kinakailangan nga ng matinding pagsisikap para madaig ang maling mga pagnanasa ng laman. At kapag nadaig natin ito, ano yung sumunod? Tingnan po ninyo sa verse 8. Sa verse 8. Diyan pa rin sa Colossus 3. Sa verse 8, pero ngayon, dapat ninyong alisin ang lahat ng ito. Chapter 3, verse 10 pala. Verse 10. Ang sabi, at isuot ninyo ang bagong personalidad na sa pamamagitan ng tumpak na kaalaman ay nagiging bago at mas katulad ng personalidad ng isa na lumikha nito. Ayan. Sangayon sa teksto, pagkatapos sa patayin ng pagnanasa sa imoralidad, isuot ang bagong personalidad. At magagawa natin iyon kapag pag-aaralan natin ng mga katangian ni Jehovah. Magkakaroon ka ng tumpak na kaalaman sa Kanya. At ito ang magpapakilo sa atin na gawin ang tama. Kapag nagpapaakay tayo sa Espiritu ng Diyos at Jehovah. Talakayin naman natin yung huling sitwasyon kung paano natin lalabanan ang Espiritu ng sanlibutan. Buhay ng simple at mag-focus sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Sa mga huling araw na ito, kayang-kaya ni Satanas na gawin tayo na abalang-abala sa sanlibutang ito. Manupat, maaring mailis tayo sa paggawa ng kalooban ng Diyos. At bandang huli, baka mayamot na tayo sa paglilingkod o pag-aaral ng Biblia. Kapag sa isang Bible study, hindi ka na magpatuloy sa pag-aaral sa Biblia. At kapag ganoon, na-impluwensya na tayo ng spirito ng sanlibutan. Hindi naman masama ang magkaroon ng material na pangailangan. Ang totoo ay kailangan natin yon. Pero nagturo si Jesus, nandito siya sa lupa, nagbigay siya ng paalala na mababasa natin sa Mateo 6, 22, 24,
33. Pwede niyong represahin niya mga kapatid. Pero ang pinaka-point nun, ang pagkakaroon ng simpleng makasagisag na mata ay nangangulugan na nakafocus tayo sa isang layunin. Ano yung pagpo-focus na yon? Sa isang layunin, yung paggawa ng kalooban ng Diyos na Yehova. Alam po ninyo mga kapatid, mga interesado, mga inaaralan sa Biblia, sa kabuuan, ang spirito ng sanlibutan, makatanging ito ng dyablo. Ang totoo talagang pasasayahin ka nito eh. Habang na-enjoy mo yung spirito ng sanlibutan, pasasayahin ka talaga nito. Pero yun ay maikli lang, short time lang. Sa dulo nito, kapahamakan. Kaya kapag dumating ka sa ganung kalagayan, sasabihin ba ni Satanas sa iyo, huwag kang mag-alala, tutulungan kita, patitibayin kita. Hindi niya gagawin yun eh. Ang totoo, gusto niya magdusa ka. Gusto niya mamatay ka. Mamatay tayo. Pero, mapagkakatiwalaan, gusto natin pagtiwalaan at mapagkakatiwalaan na inalaan ni Yehova ang iyong material na pangailangan. At tamasahin mo ang tunay na kalagayahan at kapayapaan kapag magpapakay ka sa kanyang Espiritu. Sa katunayan, hinimok tayo na gawin iyon sa Galatia 5:16. Galatia 5:16 na ang sabi doon ay patuloy ninyong lumakad ayon sa Espiritu at hindi ninyo kailanman maisasagawa ang inyong makalamang mga pagnanasa. Kaya kailangan nating hilingin ang banal na Espiritu ni Yehova para malabanan ang Espiritu ng sanlibutan. Inilalarawan ng Biblia yung banal na Espiritu bilang active force o aktibong persa. Kapag taglay natin yon, hinihiling natin yung kay Jehova, kahit mahirap, pakikilusin tayo nito na gawin ang tama. Hindi ibig sabihin na hindi na tayo magkakaroon ng maling kaisipan. Hindi. Ang sabi sa teksto, hindi ninyo kailanman maisasagawa ang makalamang mga pagnanasa. Kaya lagi patuloy na hingin ang banal na Espiritu sa pamamagitan ng marubdob na panalangin. Pero ang tanong, kailan mo hihingin? Kailan mo siya hingin? Bago o pagkatapos na magawa ang isang mali? Siyempre, bago. Kasi para meron tayong lakas, pakilusin tayo nito at magkaroon ng lakas na malabanan ang Espiritu. Hindi pagkatapos. Hindi natin gagawin si Jehovah na, Jehovah, for your information, ito po yung ginawa ko, amen. Hindi natin gagawin si Jehovah na, for your FYI. Kundi ay bago. Mangyari ito, nararamdamin nyo, manalangin muna tayo. At hingin ng lakas, hingin ng banal na Espiritu ni Jehovah, at ipagkakalob niya sa atin ang lakas na malabanan ng Espiritu ng sanlibutan. Pero sa lahat ng ating tinalakay, ano ba yung pinaka-basic na paraan para ma-detect natin yung masamang bagay na nakaka-impluwensya sa atin? Ano yung basic? Basahin ang Bible araw-araw. Yun pa rin ang pinaka-basic. Walang kapalit doon. Basahin ang Biblia, samahan mo pa yan ng meditation, marubdob na panalangin, at hilingin ang Espiritu ng Diyos. At idagdag mo, dyan sa hakbang na yan, ay personal study. Kaya sa kabuuan, makikita natin na napakabait ni Yehova sa atin. Lagi niya tayong binigyan na may ibiging mga paalala kung paano natin lalabanan ng Espiritu ng sanlibutan. Isa siyang maibiging magulang. Interesado siya sa kapakanan nating lahat. Gustong-gusto ni Yehova na sundin natin siya, pero hindi siya namimilit, sapagkat alam na alam niya na yon. At titiyakin niya ang bawat isa sa atin na magiging maligaya tayong lahat. At alam niya na malalabanan natin ang Espiritu ng sanlibutan. Magandang umaga po sa inyo.